So anyway, salamat po. And nakapatuloy tayo sa Christmas. Pag-aaralan naman natin ngayon ang the other side of Christmas. The negative side of Christmas. Hindi para iunsyamin ang ating mga joy. Ito ang taon, puro yung mga bright side of Christmas ang ating napag-aralan. Yung mga blessing, lahat po yun. Para lang natin maintindihan ang tunay na lalim ng Christmas, tignan din natin yung dark side. Tignan din natin yung ugly side ng Christmas. Dito natin makikita, ang daming mga nagsakripisyo. Ang daming mga nagsakripisyo para mairaos na ang Christmas. Hindi natin napapansin yun. Si Joseph na lang nagsakripisyo. Pero mo, ikakasal na kayo ng nobya niya. Biglang sabihin, sabi ni Mary, ang dalang tao. Ano? Galing sa Espiritu Santo. Sino paglulukuhin mo? Kahit ba sino rito eh? Sino binata dito? Nakakalungkot, wala yung mga binata natin dito. Ikunin na natin si Edric. Ikakasal lang kayo, sabi ng nobya mo. Ako'y nagdadalang tao. Sino tatay na? Espiritu Santo. Huwag nga ako paglulukuhin. Kita niyo po, ito a very understanding person for Christmas to happen. Ito righteous man. Di ba nakalagay doon? Nung nagpaliwanag na yung angel, yung kamatakot, galing sa Holy Spirit yan. Sabi nun, si Jose, palibhasa'y taong matuwid, ay tinanggap na si Mary bilang asawa. At para maalis siya sa kahihiyan. Makita nyo? Ito, great faith for Joseph. Espiritu Santo, ano ba yan? Mary, huwag makakulong mo. Wala pa nangyayari yung ganyan na. Tapos lulukuhin mo ko. But Joseph, because of his great understanding, napakalalim po ng pangunawa ni Joseph. For the sake of God, tinanggap na si Mary bilang asawa. Sabi namin, huwag ka magalala, Joseph. Ang dinadala ni Mary ay sa Espiritu Santo. At nung nangusap ng angel, one word is enough for a good person. One word is enough for a godly person. Sa isang godly person, isang salita lang ng Diyos, enough na yun sa kanila. Kasi meron silang deep encounter and relationship with God. Tulad si John the Baptist, di ba nakulong siya, hindi naman siya inilalabas. Kaya sabi niya sa mga disciples niya, puntahan niyo nga yung Jesus na yun. Sabihin niyo nga kung siya talaga yung Messiah. Hindi ba lang ako dinagalaw dito? At nandito ako maging forerunner niya. At i-clear ang dadaanan niya. This is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Sa kanya kayo sumunod. Diba sabi rin yun, He must increase and I must decrease. Tapos ito, nakulong siya sa pangangaral, hindi mo lang siya nilalabas. May mga will ng Diyos na minsan hindi natin maabot. Kailangan lang talaga, pray. Kaya sabi, tanungin mo nga kung siya yung Messiah. May hindi pinadalaw si Pedro, si Juan, si Santiago. Encourage man lang ako. Tanungin niyo nga kung siya ka. Titinanaw nila sa Jesus. Panginoon, sabi ni Rabbi John, kayo ba talaga yung Messiah? Kasi hindi nila labas. Masyado na sa nalulungkot sa loob ng bilang buwan.
Sabi ni Jesus, sabi ko kay John, binubuhay yung mga patay. Ipinangangaral ang mabuting balita sa mga dukha. At yung mga bulag, pinadidila. Yung mga pilay, pinalalata. Go to John! Sabihin niyo yung kay John! Nung sinabi yung kay John, Rabbi Dan, sabi ni Jesus, pinangangaral niya yung mabuting balita, yung mga pilay, pinalalata, pinangangaral sa mahirap yung good news, patay, binubuhay ulit. Ito sabihin natin sa'yo. Alam niya dyan, yun ang misahe. Yun ang gagawin. Nung narinig ni John naman, tumahimik na siya. Siya ang misahe. At naintindihan na niya. Meron din si John great understanding. Naintindihan na ni John na hanggang doon na lang siya. Tanggap na niya. That he will die as a martyr. So, mga servant of God, huwag natin natin, yung mga situation niya na hindi mo alam. Yung mga ganun bagay. Hindi na natin ito yung you are the state of the market. Hindi na nagsasabihin sa niyo. So, kaya nangyari, it took great faith and patience for Joseph and understanding para yung Christmas ay mangyari. And it took sacrifice. He must protect the child. Kasi sabi ng angel sa kanya, Joseph, gumising ka, dali mo yung bata sa Egypt. Ito yung ugly side ng Christmas Papatay yung bata. Dalhin mo yung magina. Dahil pupuksayin ni Herodes yung bata. Kaya si Joseph, nung kinagabihan, din nagkasaya ng panahon. At midnight, dinala na si Mary, tsaka si naanak nila si Jesus doon Kasi sinakay niya sa kamel. Naglakbay sila, hila-hila niya yung kamel. Baka dalawa pa yun para sa mga bagay. Israel, hanggang Egypt, ang layo nung pagkakaming bansa, dada ka ng border. Dada ka ng mga deserto. Umuulan pa din ang buhangin. Iba naman ang ulan doon, di tubig. Buhangin. Hila-hila ni Joseph yun. He makes sure that the baby will be saved. Dito natin makikita na during the first Christmas, God is looking for the very, very trusted person na may pagkakatiwala ang kanyang anak. Meron hindi pagkakatiwalaan ng mga sacred matters. Meron paglalaroan ng mga sacred matters. Ngunit ito, Son of God, nagsakripisyo, inalay sa kanyang pagka-Diyos. Pinagkatiwala niya sa sarili sa amin. Ingatan mo naman ako pag nagkatawang tao na ako. Of course, I will choose a very, very trusted man on this earth to protect you, to save you, and to make you get to all your potential hanggang sa akin ikaw ay magiging Savior. Napakahalaga po sa Diyos ang mga taong very, very can trust, very, very karawat na katiwalaan. Napakahalaga po yan. You see, kung wala ang magkakatiwalaan lalaki sa balat ng lupa, Christmas will never happen. Diba, minsan, nagay ng sawa, ingat ako yung bata, sige, natabaho ko, dahil ako may natawa, nawala. Pagbalik mo, sawa man, sa sugalan. Okay, nakikipag-inuman. But not Joseph. Si Joseph po ay taong mapagkakatiwalaan. Nagsakripisyo siya, nagdala siya, he must protect the child. Pag ang Diyos may pinagkatiwala sa iyo, maging ano man yan, o ministry man yan, whatever, o tao, you must protect the child.
We must protect the child. May napanood ako true story yung Wayne Toker. Bilin sa kanyang secretary ng highest authority sa American Soldier, Army. Protect that person at any time. Protektahan mo yung tao yan. Sundalo ng Indian. Kasi may sikreto ang Amerika, hindi na sila nag-invento ng mga code. Sa gera kasi may mga code yan eh. Para hindi ka maintindihan ng kalaban. Kasi minsan nasasagap yung transmitter nila, nag-uusap kayo. Nasasagap nila. Kaya nakakaano sila, nakakakilos para at lang yung gagawin nyo o isabotage. Ang naging technique ng Amerika ay kinuha nila yung Indian na sundalo. Ang ginamit nilang salita, yung salita nun, Navajo dialect. Ang tawag po sa dialect ng Indian, Navajo. Kaya hindi mo na kailangan mahirapan mag-invento. Pag sinabing barrel, apple, ha? Pag sinabing bala, ginto, pag-aaralan po mabuti yan. Kaya, ang bilis sa kaya ng government, protect ka naman at edikay. Kasi pag nahuli yan, sira ang ating mga code. Hindi, sira pagka napasukan yung tao yan. Kaya ganun yung piprotektahan ng American soldier na Indian. Makita nyo, nangaling Amerika, nasasagap nyo siya ng apol yung mga usapan nila. Hindi nila maintindihan. Akala nila ako, samantalang ginamit lang, parang dito, ginamit lang Ilocano. Sa Ilocano. Hindi na-perceive ng mga Japanese na akala na sila lahat ng Amerikano, English ang salita. Yan yung Navajo dialect kayo po. So Joseph makes sure that the very, very important plan of God ay mangyari. Kaya gano'n ka trusted para pagtiwalaan ka ng Diyos ng anak niya, matinding tao ka. Maybe you are the number one trusted person on earth. Yun may pagkatiwala sa iyo, yung anak ng Diyos. Mismong Diyos pagkatiwala sa iyo. Napakataas. God is giving you very, very napakataas na pagkilala sa iyo. Kasi anak ko na yun eh. Anak ko na yun eh. Iba nga, hindi mag-iingat nga yung mga, biyudo kayo, biyuda, lalo na maliliit pa yung anak ninyo. Babae talaga. Iba kasi, hindi lang sarili kaligayahan eh. Kung mag-aasawa ka, pipiliin mo yung matino. Kasi danas mo yan eh. Yung member ng church, muha ng asawa. Pinagmumulis na yung anak ng babae. Di ba ganyan? But not Joseph. If God can trust him to protect his very own son, ano pang bagay hindi mo papagkatiwala kay Joseph? Kaya ang tindig tao po nito, si Joseph. As Christians, this coming days later sa ating mga buhay, if hindi tayo masyado na pagkatiwalaan ng Diyos in the past, sabihin natin, 85% lang. Gawin na natin 100. Ang tiwala, mapagkatiwalaan tayo ng Diyos. So, marami po ng sakripisyo during Christmas. Ngayon po, napag-aralan natin ang bright side of Christmas, Matthew 1:21. At ipanganganak ng sanggol at tatawagin ang kanyang pangalang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. What is
the ugly part of Christmas, o the dark part of Christmas. Kailangan maunawaan natin ito para malaman natin yan talaga ang kumpleto, ang diwa ng Christmas. The ugly side of Christmas is sin. Kung walang sin, walang Christmas. Kung wala pong kasalanan, wala pong Pasko. Kaya po nagkaroon ng Pasko because of sin. Kaya sabi sa Matthew 1:21, and Jesus Christ was born to save His people from sin. Ito dapat natin maintindihan. Many celebrating Christmas but not celebrating Christ. Many celebrating Christmas but going to hell. Many celebrating Christmas but living in sin. Kaya may Christmas para mawala yung sin eh. Hindi ba? 1:21. At siya'y mga anak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito hindi natin intindihan, marami na kaintindi. We are celebrating Christmas but we are still doing sin. We celebrate Christmas, titigas pa rin ang ulo natin. We celebrate Christmas, buhay pa rin tayo sa ating obedience. We are celebrating Christmas. We are disobeying the Word of God. Pag hindi natin alam ito, wala tayong real connection sa true meaning of true Christmas. Pero mo, celebrate tayo ng celebrate eh. Tapos nasasama ng ugali natin. Hindi ka makapagpatawad. Ayaw mo humingi ng tawad. And then, you celebrate Christmas. The ugly side of Christmas is sin. Kaya merong divisyon. Kaya merong iniwaan sa magkaibigan, sa mag-asawa, man to man, woman to woman, man to God. Kaya merong iniwaan, kaya may division because of sin. Because of sin. That's why the Son of God pinanganak to save His people from their sin. Ngayon, marami mga ginagawa po tayong kasalanan. Natitigas pa rin ang ulo natin. Then, Merry Christmas! Happy New Year! Naintindihan lang natin sa Christmas kalahati. Tandaan nyo, kung hindi, kung walang kasalanan, walang Pasko. Nangyari, hindi natin naisip ito eh. Ang nakita lang natin, the bright side of Christmas. Hindi ko naman ito sinisir para sirain ang mga joy ninyo. Joy natin, para lalo na natin maintindihan. Ganun pala yun, no? Ganun pala yun. Ganun pala yun. True friends, divide, having discord, because of sin. Kumari mo, kumpare mo, nagkasama kayong loob because of sin. Yung mga mabait na anak, dati, masunurin, naging mga rebelde, naging mga wine, because of sin. Yung mga magulang na dati mga tender-hearted, naging monster, because of sin. You see, the ugly part of Christmas is sin. Kaya lang, hindi tayo aware. Hindi po tayo aware. Kaya, and because of sin, people go to hell.
Kapag mayroon sin, nagkaroon ng kaaway, ng karapatan sa buhay ng mga tao because of sin. Bakit ang tao namamatay? Bakit ang tao nagkakasakit? Bakit may namamatay maaga pa? Bakit may nagkakakanser? Because of sin. Sabi ng Panginoon, pag kinain niya, mamamatay kayo. Kaya badatan. What is sin? Transgression of the law. Ang sin po ay pagsuway sa batas ng Diyos. Pagsuway dito sa Bible. Transgression of the truth. Transgression of the law. Transgression of the will of God. Yun ang sin. Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yan. Pag kinain yan, mga pagsala, mamamatay kayo. Sino man? Kayo. Namatay sila spiritually and then physically. Dahil maraming may sakit doon sa DDH. Ilang beses ako nakadalaw dyan at ang blue eye. Mayaman ang tao. Lahat ng pasyente ron sa blue eye, mayaman. Alam niyo ba yung blue eye? Blue ba yung tawag doon? Lahat ng pasyente doon, mayaman. At mayaman yung hospital na yun. Bakit? Kasi lahat ng kwarto may TV. Lahat ng kwarto ron may TV. So, kita nyo ang ano ng sin na hindi natin napapansin. Kaya nagkaroon ng Christmas to save these people from sin. Yan. O ngayon, iwas na tayo sa sin. Meron naman pagkakawaran. Kaya kung alam natin na meron pa tayong hindi ginagawa hindi tama, ay iayos po natin. Itama na po natin. Dahil yun pala ang purpose ng Diyos. Kaya po tayo nagkaroon ng Christmas. Iwasan natin magkakala sa tulong ng Panginoon. Kasi the wages of sin is death. Bakit may gera? Bakit may patayan? Bakit maraming kurap? Diyan, mga planduin na yan, blood control, because of sin. Yes po nag-dominate ng mundo. Sin. Kaya, nagkatawan tao ang anak ng Diyos. To abolish, papalaya ang tao sa sin. Diba? Di ba nakakilala sa Diyos? Nagbabago. Hindi nagiging makurat. Hindi nagiging magamataw. Yung mga nagiging lawyer, namimili na sila ng kaso. Kasi pag lawyer ka minsan, hindi ba hindi namimili ng kaso? Dahil lalo na kung mga creative mo, mga milyonaryo, acceptance di pa lang mga 5 million, 10 million. Hindi depensa mo yan na mapawalan sa layo kahit yun ang murderer. Kaya, so hindi naman lahat ng lawyer gano'n. Tulad si attorney, hindi naman gano'n. At diba, merong kwento na yung lawyer namatay. Pumunta doon sa langit. Andiyan po ba pangalan ko? Wala. Ano pangalan mo? Walang Wandilang dito na lawyer. Baka nandun ka sa ibaba. Ipunta sa Pierno. Tingnan namin ang babantero. Nandiyan ba pangalan ko? Wandilang ko. Wala na rito. Wala rin dyan. Ba't wala dyan? Wala sa langit. Wala din sa Pierno. Sabi, bakit ano ba profesyon mo? Ano buhay ka ba? Ang buhay mo po? Wala ka ng kaluluwa. Kaya pala wala kang kaluluwa. Kaya hindi ba lamang ko sa kapupunta? Of course, hindi lahat ng lawyer gano'n. Danas ko naman yan, nung
kaitan ako na hindi ko na nagustuhan yung sa party niya, mayaw na ako. Tanong ako sa lawyer, natulog siraan mo sila. Sabihin mo sa Bibili, puro beko, ano niyan? Puro beko mga dokumento niyan. Kaya huwag na kayo maniwala dyan, gano'n. Oh, di pare-pareho kayo nawala. Nakaganti ka na. Sabi ang lawyer yun. Of course, din ang lawyer na. So, isa sa part of Christmas is sin. Sin is ugly. Napakapangit po ng sin. The ways of sin is good. Mahamak po tayo. May mga dalaga rito, mga pag-iingat kayo. Maganda yung sinabi nyo din, pinapanalangin yung mga sana naman pa kayo nagpay pa rin. Pastora Emma, pinapanalangin yung mga anak niya. Maging Christian. Ang lahat ng asawa. Wala na siyang anak ngayon na walang asawa. Kaya mga parents, mag-pray yung mga anak ninyo na makapag-asawa na may takot sa Diyos. Yun yung takot sa Diyos. Kaya naman, mga babae dito, mag-iingat kayo. Pipiliin yung may takot sa Diyos. Later, hindi ngayon na. Eh, iba ngayon pa lang inobin eh. May mga inobin po yan eh. Unang naging nobya ko, alam na kung sino. Sino ang naging nobya ko? Oh. Ayan, pastora ko na eh. Natanda na yan. Yung naging nobya ko eh, tanda na yan. 31 na yan, 31. So, kaya, mag-pray kayo mabuti. Kasi maraming luloko ngayon na, maraming luloko. On the last days, people will be aware of mga selfies. Sana hindi mo makuha yun. Eh, hindi kayo nasunod, hindi kayo nakinig sa magulang ninyo. Sumuhay kayo. Pagkatapos, nagkaroon buhay nyo. Sino sisisihin mo? Sarili mo. Choice mo yan eh. Yan ang choice mo! Hindi na lang bago. Walang disiplina. Walang kabuhay-buhay. Red flag na yan eh! Ang daming ganyan na, mga teenager. Tapos sinagot mo pa rin. Nagkaloko-loko buhay mo. Sihin mo sarili mo, bakit? Choice mo yan! Choice mo yan eh, di ba? May magpapakasal kay Pastora. Kalimutan ko po dito. Pastor, kasi mo kami, mamamatay ako pag hindi mo kami kakasal. Eh sige, mamamatay ka pa rin pag hindi ka pinasal. Pinasal niya. Joey Crisostomo, Pastor Joey Crisostomo. After 3 years, balik yung babae. Pastor, bakit mo? Pastor, pag-iwalayin mo kami. Bakit? Pwede mo kami pag-iwalayin. Mamatay ako! Mamatay ako. Mamatay naman daw siya. Huwag na umabot doon, mga mataama talaga. Mag-ingat kayo. Ingat kayo. Marami akong kilalang ganyan. Damay, lagi mo binabagin damay, pati mga magulang kamag-anak. No! Kasama ng loob! Dahil natikitang babatok-batokan kayo. Di ba marasaktan ng nanay nyo? Magulang nyo, mga kapatid. O, maligtas kayo dyan! Sa ganyan. Ngayon, matigas ang ulo mo. Choice mo yan. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ka nila ng miracle ng Diyos. Isa sa dark side of Christmas. Siguro this. Diba? Ipok sa inyo yung bata. Meron niyo po, kapanganakan pala ng Jesus is a very, it's a dangerous atmosphere. Hindi natin nakikita yun. We wish you, naman pupok sa pala yung bata. At ang tindi pa ng strategy ni nagtanong pa si Herodes sa mga Pariseo at talagang hanapin kung saan yung saan ba isinilang daw yung yung anak ng Diyos, yung magiging hari.
Nilapitan niya yung pare, tsaka mga Bible scholar, scribes. Doon yan, sa Bethlehem, Efrat, Bethlehem, Juda. Doon ba panganak ang sanggol. So, kita nyo na yun pala kapalaran ng Panginoon, merong atmosphere na napakadelikado. Ang hila nagsabi, itakas mo ang bata at ang pamilya. Dahil si Herodes, pupuksain yung bata. Hindi ginamit yung salitang papatayin. Pupuksain. Kaya dito natin makikita na God is in control. Kahit na isang hari na nasa kanyang buong power sa Israel, hindi na puksa yung bata. Because God is in control. He is the King of Kings. Yung panahon na, yung Diyos Ama. So, kaya kita niyo yung sakripisyo ni Joseph, talagang iningatan yung bata, papatay para ito sa mga. Nung narinig yung sangil, gabi pa lang, takbo na sila. Umalis na sila kagad para ma-save yung bata. Tapos ang nangyari, nagtanong din si Herodes sa wise men, sige, hanapin niyo. Pag nakita niyo, sabi niyo sa akin, sasamba rin ako. Eh, yung wise men, pinaliwanagan din ng anghel sa panaginip na huwag na kayo bumalik kay Herodes, papatayin niyo yung bata. Hindi na bumalik yung wise men, ano ginawa ni Herodes? Ito isa sa dark side of Christmas. Hindi ko ako ng mga pantas. Hindi ko na ngayon alam kung nasa ng bata. Nag-decree si Herodes. Lahat ng 2 taong sanggol na lalaki pababa sa buong paligid ng Bethlehem, patayin lahat yan. Kita niyo. Sabihin natin ilang libong mga bata na 2 months at 2 years pababa. Kaya tayo bata ngayon dito, no? Yun yung pinapatay lahat ni Herodes. Ano kaya paano pagpatay? Saksak o whatever. That's the other side, dark side of Christmas. Tapos yung mga Pharisee na pinagtanungan ni Herodes. Instead na sila ang manguna sa Bethlehem para hanapin itong Kristo, hindi sila nagpunta. They are not interested. Pati yung mga scribes. Pag sinabi scriba, yun yung mga Bible scholar. Paano natin ngayon? Yung mga Bible scholar, nagsusulog ng kilay. Alam nila kung saan, doon yun sa ano, ba't hindi sila nagpunta? Maybe they underestimated the wisdom of the wise men. So, lum-lum na sino ba yung mga yan? So, walang galing yan. Hindi naman nag-aaral sa Bible school yan eh. Sasabihin doon ipapanganak? Maybe gano'n. Kasi meron silang PhD. Ibang mga may PhD, minsan lumalaki ang ulo eh. They underestimated the wisdom of these strangers, na mga taga-Persia. Samantalang hindi nila alam, bungay ng discipleship ni Daniel. Si Daniel po napunta sa Persia. Noong panahon ng exile nila, ng mga Hudyo, nag-disciple sila ng marami. Hanggang yan ang naging produkto. Na they are astronomers. Alam nila ang movement ng stars. Pero ito mga Pharisee at scribes, maaaring minalig nila. Hindi na mo lahat ng mga Bible scholar na yun. Kasi yung iba dahil pagkapuno na yung mga ibang mga theologian, again na, hindi na, may kilala akong theologian eh. Talagang tuturo ka talaga, hindi nang lumayabag. Yung iba kailangan tulad yung tuturo ako dati sa Bible study. Naging pastor na pala, hindi ko alam. Sabi ni Pastor, Kuya Apelido nun, Pastor, nakilala ko rin si yung tinuturo ko kami, di ba? Pastor na yun eh. Tuwa-tuwa ako, Pastor, binati ko Pastor, salamat, Pastor, ka na pala ngayon. Sabi sa akin, Pastor pag mo ko na tawagin, Pastor, Bishop ako. Bishop daw siya.
Hindi masamang tawagan yung bishop na bishop. Dahil na-earn nila yun sa kanilang sakripisyo. Pero nasa ulo mo pala yun. Ayaw patawag na pastor, bishop daw siya. Meron papasok sa ulo yung gano'n. Sabi nga ni Sando, isa sa meaning ng PhD yung Master of Doctorate din sa philosophy. Nakagain na mataas na level ng learning, PhD. Isa sa meaning ng PhD, permanent head damage. Yung iba nagkaroon ng permanent head damage. Kasi sa pride, ibig na magpakababa. Makikita nyo naman ang right attitude, red flag sa positive side ng mga true servants of God. Makikita nyo dyan yung spirit of humility. Masasalat ninyo. Ano sabi kay John the Baptist? Are you the Christ? No. Are you the Messiah? No. Are you the prophet? No. Who are you? I'm just a voice in the wilderness. Ako'y boses lang sa ilan. I'm just nothing. I'm just a voice. I'm not the Word. The Word of God is Christ. Ang mga true servant of God, wala silang spirit of superiority. Si John, si Paul, kung tatanungin niyo si Apostol Paul, ito tunay na apostol. Kasi may apostol akong narinig eh. Kung merong congressman sa Pilipinas, kung merong governor, kung merong senator, kung merong president, I am the spiritual president of the Philippines. Kaya kailangan lahat ng pastor umupo sa harapan ko at makinig. Ayun. Yun ang mga false apostol. Hindi katangian yun ng mga true servant of God. Ano sabi ni Paul? I am the least of the brethren. Ako pinakamaliit sa mga mananampalataya. And I am the least of the apostle. Si Apostol Pablo na sumulat ng pinakamaraming aklat sa New Testament. At si Apostol Pablo po ay theologian. Kahit yung mga theologian niya, alam nila si Paul ay theologian kasi siya po ay well-educated. May pinag-aralan po si Paul. Kaya siya maraming na-explain mga doctrine sa Bible. Pero sabi niya, I am the least of the apostles. Ang pinakamagpigat pa, ano pa sabi niya? I am the chief of the sinners. Ako pinuno ng mga makasalanan. Ano ba ang dark side ng Christmas? Siguro yun lang na ang mahalaga na ipindihan natin na the other side of Christmas is sin. At ang doon naman solusyon ng Panginoon. 1 Timothy 1:15. Binigyan niya si Christ para akuin ang ating mga kasalanan. Alam nila naman ito eh. I-apply na lang natin. 1 Timothy 1:15. Kapag ang pasabi at nararapat ng gapi ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako nga ang pangulo sa Bible. Ako nga pinaka-pangulo ng mga kasalanan. So, ngayon naman, pabalik tayo sa right side of Christmas. Bagamat nagkasala ang tao, mahal ng Diyos ang mga kasalanan. Sabi ni Paul, ako nga ang pinuno. Kasi si Paul, nagpapatay ng Kristiyano. Nung binago ko si Esteban, nandun siya, hawak yung damit. Sige, pagkain nyo, sa ulo. O, sa dibdib, o, buhay pa. Hindi sa malakalagay na tobe, sige. Kaya nandun siya. Kaya sabi ni Paul, ako pinuno sa mga kasalanan. But because of God's mercy and grace, ayun. Diba, kinumpulot siya ni Jesus. Nakasakay sa kabayo, biglang biliwanan. Nabulang nga siya sa ating biliwanan.
Sabi ni Jesus, Saulo, Saulo, o Paul, Paul, bakit mo ko pinag-uusig? Sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusig. Pag inuusig pa lang Kristiyano, inuusig si Jesus. Pumunta ka doon kay Ananias, papaliwanag pa maraming bagay. Yun. Nag-rebel po si Paul, at dumating ang tayo, ginamit siya ng Diyos. Kaya wala naman po problema sa kasalanan. Kasi may nagbayad na. Huwag nyo nang papasanin. Ang papasanin lang natin, baka meron pa. Ilagay natin tawad. Huwag na rin natin pasanin. Hingin na rin natin yung tawad. Hingin na natin sa Diyos. So, ayun po ang dark side of Christmas na nakita natin ay kasalanan ng paglaw. So, kaya na yung kahit paano, medyo lumalim-lalim na ng konti ang ating panahon sa Christmas. Hindi na tayo magsasaya, kundi magsasaliksik din tayo lagi. So, tumayo po tayo lahat, tayo mga nalang. Tayo manalangin, Lord, sa tawag ko. Salamat. Yes. Paglinis ng kumando ko sa ako ko. Salamat po, Lord, sa Christmas. Dahil pala po nito na ang daming mga nagsakripisyo, di namin alam. Hindi po na yung bata na matay. Jesus ko yung ng buhay. At si sakripisyo po ni Joseph, Panginoon. That's why, ilang namin nalaman, Joseph is a very trusted person on earth on those days. Kung paano mayroong pinakamapagpakubabang tao sa mundo ng panahon ni Moses, kundi si Moses, meron palang taong pinakamapagkakatiwalaan sa panahon ni Jesus. Walang iba kundi si Jose. He makes sure that the baby will be saved hanggang sa pagbibinata, hanggang sa magkapanan ni Jesus ang kanyang buong ministeryo as the Savior of the world. Salamat po na tiyak po pinalaki ng mag-ina, ng mag-asawang ito. Yes. Ang Panginoon sa isang tama na pamamaraan. Panginoon. Lord, maraming po salamat. Nakuha pa namin lalo na we must be more trusted sa iyo pa na this coming 2026 sa mga ministry. More na magpagkatiwalaan po kami. And thank you, Lord, for that privilege, Panginoon. At salamat, Lord. At forgive us, Lord, at the past na kung minsan meron kami ginagawa o binigay ka sa amin dapat gawin o ministry na hindi mo kami napagkatiwalaan. Na baliwala po namin. Na-take po, granted po namin. Ngunit this coming 26, and from now on, yes. Tulungan po kami by your grace. Kami pagkatiwalaan mo more and more like Joseph, Panginoon. And thank you, Lord, for the Joseph na nandito sa mundo hanggang ngayon. Yes. The world cannot be wrong. Dahil sila yung narito. Iba nandito sa simbahan. Iba nasa labas, sa ibang church. So thank you, Lord, for that people, Panginoon. Lord, salamat po in aming destiny na lahat ng aming namimit ay yan ay destiny. Yan ay iniadya mo, Panginoon. Kaya yung mga good old-time friends ay hindi namin dapat baliwalain, hindi namin dapat kalimutan, Panginoon. Nawa, maalala namin mga dapat namin na putin na yun, Panginoon. Dapat namin tulungan ng mga old-time friends. Dahil nagkaroon kami ng mga good old days, Panginoon sa amin na Lord, na yung mga sa oras na ito, ipatuloy ko po, healing, financial blessing, solusyon sa problem, tagumpay sa pagpagbaka, grant it right now, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.